Hi guys! At dahil ranking season na naman nga, tara, pag-usapan natin ang mga qualifying standards for a head teacher position. Alam ko na every time na pinag-uusapan ng promotion o ang pagle-level up sa ating mga present positions, ay excited tayong lahat. Bakit nga ba hindi, di ba? Kasi bukod sa pag-angat ng konti, ganun din naman ang pag-angat sa ating mga sahod. So, kung interesado ka or gusto mo lang malaman if qualified ka na para sa posisyon na to, para sa'yo ang video na to. Pero bago yan, syempre welcome muna sa Teacher Talks for your school related updates. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. So guys, huwag na nating patagalin. Ano nga ba ang mga qualifying standards para sa head teacher positions? In this video, pag-uusapan natin ang head teacher 1, 2, at 3. Ready ka na ba? So guys, ito ay para sa secondary level. Kung ikaw ay head teacher 1 aspirant, ito ay merong salary grade 14. At ang education requirements naman ay kinakailangan ikaw ay graduate ng bachelor's degree in secondary education or bachelor's degree with 18 professional education units with appropriate field of specialization. Pag sinabi nating appropriate field of specialization, so alignment or subject articulated dapat yung iyong specialization. Kung ikaw ay inline sa English, syempre yung head teacher sa English ang a-applyan mo. Kung ikaw naman ay science teacher, syempre pang science naman na area ang a-applyan mo. When it comes to experience requirements for a head teacher 1 aspirant, kinakailangan na ikaw ay TIC for 1 year or yung tinatawag nating teacher in charge or teacher for 3 years. Ang training requirements mo naman, kinakailangan meron kang 24 hours of relevant training. At dahil head teacher ang iyong ina-applyan, kinakailangan na meron kang leadership training na at least 24 hours. At ang eligibility ay syempre ang RA 1080 o yung licensure examination for teachers. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa eligibility requirements, importante na hindi expired ang ating mga lisensya, lalo at tayo ay mag-a-apply for promotion. Okay po? So, puntahan naman natin ang head teacher 2 position na merong salary grade 15. Kinakailangan na ma-meet mo ang education requirements. Bachelor's degree in secondary education or bachelor's degree with 18 professional education units with appropriate field of specialization. Kagaya din sa head teacher 1. Pero ang experience requirements naman nito ay ito. Head teacher ka dapat for 1 year or teacher ka na for 4 years. Sa training requirements, 24 hours of relevant training. At dahil nga head teacher position, kinakailangan na may kinalaman sa leadership and management yung training na naatenan mo. Eligibility, Republic Act 1080, o yung pang-teacher, licensure examination for teachers. Dumako naman tayo ngayon sa head teacher 3 na merong salary grade 16. Education requirements, bachelor's degree in secondary education or bachelor's degree with 18 professional education units with appropriate field of specialization. Kagaya lang din siya ng head teacher 1 at head teacher 2. Pero sa experience requirement, medyo mataas na to guys. Kailangan head teacher ka na for 2 years or teacher for 5 years. So kung ikaw ay teacher 1 o teacher 2 at meron ka ng at least 5 years sa DepEd bilang teacher, qualified ka hanggang head teacher 3. Training requirements, 24 hours of relevant training. Eligibility, Republic Act 1080, o yung licensure examination for teachers. Lagi nating tatandaan na ang eligibility requirements natin kinakailangan hindi expired. Ang training requirements, lagi at palagian kung head teacher position ang ating a-applyan ay merong kinalaman sa leadership and management.
So sana nakatulong sa inyo ang video na ito at kung ikaw ay pasok na o pasado na sa mga qualifying standards na ito, paghandaan mo naman yung iba pang mga MOVs na ipepresent mo para sa pagpupuntos ng iyong mga documents. Meron din nga pala akong video niyan. So ilalagay ko na lang sa description box para mapanood mo. So that's all for this vlog at sana may natutunan kayo. Thank you for watching!